Hello po mga kuya at atings, welcome back to my YouTube channel, 8 minuto lang. Kumusta na po kayo mga kuya at atings? So dito po medyo maulan. Kung maririnig nyo po sa background yung patak ng ulan sa bubong, pasensya na po kayo. So today is Saturday, so May 31. And it's 1:26 PM po. Kung nire-record ko po itong video na to. Okay po, sana po masaya po ang inyong Saturday, mga kuya at atings, at nag-enjoy tayo sa day off. At yung iba naman na may trabaho today, sana mag-enjoy kayo sa trabaho and relax bukas, Sunday. Anyway, so sa kwento po na i-share ko ngayon ay isa sa mga hindi ko makakalimutang experience na gusto kong ibahagi sa inyo, mga kuya at atings. At hindi lang po sa inyo, especially sa mga magbo-board exam or kakatapos na mag-board exam. Kasi di ba lately maraming naglabasang results sa board exam, right? So, I think na napagdesisyonan ko na this is very timely and relevant para i-share ko yung experience ko about sa board exam. Nung nag-take ako ng board, ayan. So anyway, start ko na po yung timer mga kuya at atings. Okay? Pero disclaimer lamang po ha, kung ano po yung maririnig nyong kwento ko, yun po ay nangyari sa totoong buhay. Sa buhay ko po, hindi po gawa-gawa lang. So, huwag nyo pong gayahin. Okay po. And I hope na mag-enjoy kayo sa kwento ko ngayon. Alright, start ko na po yung timer mga kuya at atings. So, mag-start ako nung nag-graduate ako sa university ng April 2008. So, yung course ko po nun ay Bachelor in Secondary Education. Ang major ko po ay Mathematics. So, Matematika. Tapos, nung nag-graduate ako ng April 2008, nag-start na ako mag-work ng June 2008. So, siguro nagpahinga lang ako ng May. Tapos, pero, nung time na yun, kasi diba, parang mag-apply ka ng trabaho sa Pinas, kailangan mong pumunta dun sa company, magpapasa ka ng resume, ganyan. So, may mga times na, ayun, nag-apply. So, yun nga, nakapag-start ako mag-work June 2008. So, nag-work ako as transcriptionist. So, panahon pa yun nung nagbo-boom yung BPO, yung mga call center, ganyan. So, yung schedule ko nun ay panggabi. In short, hindi mo na ako nakapagturo nun after kong gumraduate. Pero, pinlano ko po na mag-take ng board exam ng September that year, 2008. So, ayun, nakapagpa-register naman ako noon, somewhere in June yata. Mga ganun. Fast forward tayo to mid-August. Nung nag-start na ako mag-gather ng mga reviewer ko noon, hindi ako nag-enroll sa review center noon kasi may work na ako. And siguro mataas lang talaga confidence level ko noon kasi pakiramdam ko na kahit hindi ako mag-review sa review center, feeling ko kapag tiyagaan lang talaga. Basta ma-collect ako lahat ng review materials na kailangan ko. So ayun, meron akong mga sundot-sundot na review noon sa bahay, even pati sa work minsan, nagdadala ako ng mga printed copies na mga kailangan kong basahin, ganyan. So nung dumating na yung September, nagpaalam ako sa supervisor ko na maglilib ako for 1 week before ng board exam. And luckily, napayagan naman ako noon ng supervisor ko. Napaka-supportive talaga ng team lead ko noon. So si Sir Christian, yung team leader ko noon. Tapos nung dumating na yung leave ko, grabe talaga. Yung day 1 ng review ko sa bahay, may mga times na umiyak talaga ako. Kasi wala na talagang pumapasok sa isip ko noon mga kuya at atings. Kahit yung nagme-memorize lang ako, yung ginagawa ko nung day 1, wala talagang pumapasok sa isip ko. Tapos,
ginawa ko yung ritual na sinabi nila na habang nagre-review ka, nagbabasa-basa ka, ibabad mo daw yung paa mo sa tubig para pumasok lahat at maalala mo. Tapos kumain ng mani, ganyan. Pero sa day 1 talaga ng pagre-review, nahirapan talaga ako. Na-realize ko na parang bumaba yung performance ng brain ko noon. Siguro dahil sa pagpupuyat sa work kasi nga panggabi ako 'di ba? Pero sabi ko noon walang excuse kasi kailangan ko talagang matapos. Lahat ng inassign ko na re-reviewin ko sa day 1. Grabe, ang dugo talaga nung day 1, super madugo. Pero sinikap ko pa rin talagang makatapos lahat ng ng dapat kong reviewin for that day. Especially yung mga mathematical formulas, sinulat ko sa index cards, ayun. Basta napakarami, overwhelming talaga. Pero parang walang ibang choice kundi tapusin talaga yun. Tapos, meron akong mga kaklase nun na nag-enroll sa review centers. Tapos sila yung nagbibigay ng mga tips sa amin, sa aming mga hindi nag-enroll sa review center. So, dahil Sunday yung exam nun, Friday nun, nagkita-kita kami para sa review, nag-group review kami. So, batuan ng questions, naalala ko pa nga nag-form kami nun ng circle. Tapos, batuan ng tanong, tsaka sagot at share ng mga advice kung ano-anong dapat gawin. Tapos yung mga tips na natutunan nila sa review center, sinishare din nila sa amin. Yan. Tapos, the next day, Saturday, a day before the exam, kailangan mong i-visit yung school kung saan ka naka-assign na mag-exam. So ako, na-assign ako nun sa Adamson. So, napunta ako sa Adamson nun para, maging familiar sa school. Ganyan. So, fast forward, exam day na. So, Sunday to. Whole day yung exam, mga kuya at atings. Una, testing ng calculators ko. 3 scientific calculators yung dala ko nun. So, yung isa nun may sira. So, chinek ko. So, mali yung sagot na binigay sa akin ng calculator. So, X na yon. Tapos, naalala ko dun sa room, meron dong isang tester na wala siyang calculator. So, ang ginawa ko, yung 2 functioning calculator ko, yung isa, pinahiram ko dun sa sa kasama ko sa room. Actually, hindi ko nga siya kilala, hindi ko natanong yung pangalan niya. So, wala rin akong idea kung nakapasa siya sa board exam. So, highlight ng kwento ko mga kuya at atings. Again, disclaimer, huwag na huwag pong gayahin ang ginawa ko dahil hindi po talaga tama yun kahit sa anggulo tingnan. Okay po? Especially sa mga magte-take ng board exam, sa inyong mga nakikinig dyan. So, ganito, parang 20 minutes before matapos yung scheduled time para sa first part ng test, naalala ko general education yung first part, nag-start na mag-remind yung proctor, yung nagbabantay, kung ilang minutes na lang natitira. So nagsimula na ako magmadali. Parang, pero ako hindi ko alam kung paano nangyari na ang bagal-bagal ko pala. Pero feeling ko, mabilis na ako magsagot noon, super dami lang ng tanong siguro, di ko na maalala. Tapos, sabi pa ng mga classmate ko na nag-review center noon, advice daw sa kanila magdala ng chocolate. Pwede kumain ng chocolate para ma-relax at ma-stimulate yung brain. Feeling ko, kakain ko tuloy. Kaya nakulangan ako sa time. Tapos, ang mga nangyari noon, mga kuya at atings, so time's up na. Kinokolekta na yung papel. Hindi pa ako tapos. Meron pa ako mga around 20 questions pa. Ang ginawa ko, mga kuya at atings, again, disclaimer, wag na wag mong gayahin. Ito po ay sarili kong experience, Ang ginawa ko, pinaghuhulaan ko na lang po yung mga natitirang questions. So, ang ginawa ko, pinag-shadean ko yung puro letter B at saka letter C. Kasi, isang tip na binigay ng mga kaklase ko from review center, kapag hindi ka raw sure, pumili ka sa gitna. So, ayun po ginawa ko sa unang part ng exam. Kasi tinawag na yun ng proctor yung name ko 2 beses na. As in, nagkukumahog talaga ako mag-shade. Tapos, nag-sorry na lang ako sa proctor nun pagpasok ko ng papel ko. So, tapos na yun. Yan yung po yung part 1 ng exam. So, sumunod, part 2. So, professional education na yung part. Ito na yung for me pinakamahirap na part sa 3 na part. Ay, naku, time na po mga kuya at atings. Pero tatapusin ko lang yung kwento ko. Ayan. So, second part na, professional education, na for me, ito yung pinakamahirap talagang part ng exam.
So, dito mga kuya at atings, mas malala yung nangyari sa akin. Hindi ko pa rin nakumpleto yung pagsasagot ng mga tanong. Nagkukumawag na naman ako this time dahil mas mahihirap yung mga tanong for me sa part na to. Nung nag-start na mag-remind yung proctor ng time remaining, wala na. So dito sa part na to, meron pa ako mga around 30 to 35 questions yung mga hinulaan ko. Pex man mamatay man. Talaga. So, same case ng nangyari sa akin sa unang part dito mga kuya at mga atings, no. Ang ginawa ko, sinaydan ko ulit B at C talaga. So tinawag na naman ng proctor yung name ko. Pero this time, hindi ko na pinaabot ng pangalawang beses. So nung tinawag na ng proctor yung name ko, talagang kumawag sa pag-shade. Pinasa ko na talaga yung papel. So yun nga no mga kuya at ating. So natapos na yung parts 1 and 2. So after nung part 2, meron kaming lunch break. Tapos nag-lunch ako, tapos balik after lunch para sa last part. Yun na yung major subject. So math na. Kabado pa rin ako, pero mas kampante ako dahil major ko yun. Syempre, somehow, dapat mas kaya ko yun kaysa dun sa dalawang nauna. And yun nga mga kuya at atings, medyo nadalian ako sa major subject na part. So fast forward natin. So around November no, na-release yung result ng board exam. So actually kabado talaga ako noon habang naghihintay ako ng result, mga kuya at atings, kasi sino ba naman hindi kakabahan, 'di ba? Sabi ko sa sarili ko, kung tama lahat ng mga sagot ko noon sa umpisa hanggang sa kung saan ako nag-start maghula-hula ng sagot, pwede akong pumasa. Ayun ay kung tama lahat ng sinagot ko. 'Di ba? Pero kung hindi, babagsak talaga ako. Walang palya talaga. Kaya super kabado talaga ako noon mga kuya at atings. Pero mga kuya at atings, no, so lumabas na yung result. Ako hindi ko pa nakita. Bali, ang nangyari, na-receive ko yung message sa kaklase ko na nakapasa pala ako sa board. So salamat sa Diyos kasi hindi ko talaga alam kung paano, pero thankful ako kasi una sa lahat, ayoko na umulit ng exam kung ako papipiliin. Ayun, so na-realize ko, siguro kaya ako na late sa pagsasagot ng ibang questions dahil sinagutan ko ng mabuti, ng maigi, yung mga naunang questions na natapos ko. Plus, siguro dun sa mga hinulaan ko, meron din mga tumama. 'Di ba? Tsaka tama rin siguro yung advice na binigay ng mga kaklase ko noon na nagre-review sa review center. 'Di ba? Kasi sinunod ko talaga yun. Kasi wala akong choice 'Di ba? Na I think, feeling ko tama naman. Kung hindi ka sigurado, pili ka sa gitna. So anyway, pero again, wag pong gayahin mga kuya at atings, especially sa mga magbo-board exam. So, baka hindi na yun yung nila, kasi natutunan na natin yung sikreto, 'di ba? Baka baguhin na nila yun. Anyway, tapos, ayun nga, 1 full week lang ako nag-review, mga kuya at atings, dahil sa work, naka-leave lang ako. Pero talagang puspusan talaga yun, tsaka subsob. Pero alam mo yun, naniniwala talaga ako na kapag talagang focused ka, tsaka tsatsagain mo talaga, kaya pala talaga. Kahit hindi ka mag-enroll sa review center. Hindi ko lang alam sa ibang sa ibang board exam like CPA, I don't think pwede kang mag self-review, or bar exam, mga ganun, engineering, 'di ba? Pero hindi ko alam kung anong sistema nila, pero dito sa kwento ko mga kuya at atings, 'di ba? Pruweba, talagang nakaya naman. Tapos ayun, tinawagan ko yung parents ko, binalita ko sa kanila, grabe super saya nila, super saya namin. Kasi nakapasa ako sa board. Pero alam niyo mga kuya at atings, no, ang taas ng pangarap ko nun. Kasi syempre, sino ba namang hindi mangarap na maging top notcher? So ako, sabi ko, kaya yun. Kung magta-top notcher ako to 1 week lang ako nag-review. Actually, less than 7 days lang yung full review.
Dahil 1 week ako naka-leave, tapos yung isang araw, bisita sa school, 'di ba? Kung saan ako naka-assign. So, less than 1 week, mga ganyan. Tapos, ayun, nag-oath taking na, tapos nagkaroon ng ceremony sa university ko. So, lahat ng board passer in-invite, so in-awardan, ayun, binigyan ng award, ng certificate, ganyan, nagpapasalamat yung university sa pagkapasa, ganon. Tapos nakuha ko na rin yung license ko. 'Di ba? So grabe yung experience talaga noon, memorable na at the same time meaningful din, mga kuya at ating. Syempre, 'di ba? Parang forever ko nang bitbit yung lisensya na yun, na professional teacher ako, 'di ba? Ayun. So, mga kuya at atings, gusto ko ipakita sa inyo yung pruweba. So, ipapakita ko sa inyo yung document na na-receive ko sa, na-receive ko from PRC. Nakalista dito yung mga subject, tsaka yung kung ilan yung ratings ko, 'di ba? Uy, mga kuya at atings, grabe. Hindi ko akalain talaga, naka-line of 8 pa ako. 'Di ba? Kaya pala talaga. Paano kung nag-review ako sa review center? Baka naka 90 ako, baka nag-top notcher ako, pero alam mo 'yun. So, ito yung binigay na blessing. So, thankful ako. Ayan mga kuya at atings, 'di ba? So, galing yan sa Professional Regulation Commission ng Manila. So, date of release, November 15, 2008. Diba? So, nag-exam ako yon September 28, 2008. So, ito yung mga score ko. Diba? So, general education una, naka 81% ako. So, professional education talagang nahirapan talaga ako. Ito yung 79. Tapos, major ko math, 82. Hindi ko alam, nadalian ako sa math. Pero 82 lang nakuha ko. Tapos ito, mga kuya at ating sang aking average. Yan. Average ko ay 80.60. Yan yung rating ko. 'Di ba? Kalain niyo yun, mga kuya at atings, no? Tawag doon, 1 week lang ako nag-review. Less than a week lang ako nag-review, pero pospusan. Pero naka-line of 8 pa rin ako. Awa ng Diyos talaga, naipasa ko siya. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, no, walang magwi-wish na umulit ng exam. Dahil talagang yung time na i-invest mo, ganyan. Grabe. Ayan, so mga kuya at atings, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Sumobra tayo sa 8 minutes na kwentuhan about dito, pero gusto ko talaga siyang tapusin. Pasensya na kayo. At maraming salamat po sa pagsistay at pakikinig. At again po, wag pong gayahin ang ginawa ko. So, marahil nag-work sa akin, pero iba-iba yung experiences natin. So, advice ko pa rin para sa mga magbo-board, mag-allot ng time sa pagre-review. Kolektahin lahat ng materyales na feeling mo makakatulong sa'yo. Marami na ring mga nagkalat online na review materials din. Tapos marami na rin ako nakikita sa Facebook na nag-o-offer ng review. Magbabayad ka lang din, 'di ba? So ayun, discretion nyo na 'yun. Kung magre-review ka ng personal or mag-enroll ka sa review center, ang mahalaga, do your best and be prepared, 'di ba? Para maging lisensyado din kayo. Ayan, mga kuya at atings, again, maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits tayo sa susunod na kwentuhan. Bye po!